Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At isang mapayapang pagbati rin sa ating mga kapatid na non-Muslim. Ako muli si Legendary Be Inspired, yang maghahatid sa inyo ng katotohanan ayon sa marangal na Quran at sa mga aral ng huling propeta na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, upang ipakita na sa Islam ang tinig ng isang ina, isang asawa, at isang babae ay pinakikinggan ng Allah Azza wa Jal mismo. Makikita ninyo sa larawan ang tanong, which surah mentions a woman arguing directly with the Prophet. Marami ang sasagot, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng buong kwento sa likod nito. Ngayong araw, ikukwento natin ito ng buo at malinaw. Ang tamang sagot ay Surah Al-Mujadilah. Ang salitang Al-Mujadilah ay nangangahulugang ang babaeng nakipagtalo, ang babaeng nagtanggol ng kanyang karapatan. Isipin mo yon, isang surah sa Quran na ipinangalan sa isang babae. Sino ang babaeng ito? Ang kanyang pangalan ay Khawlah bin Tha'labah. Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Isa siyang may bahay, ina, karaniwang babae sa lipunan. Ngunit ang kanyang problema ay napakabigat. Ang problema ni Khawlah. Ang asawa niya ay nagsalita ng salitang tinatawag na zihar. Sa sinaunang kultura ng Arabia, ang zihar ay kapag sinabi ng lalaki sa asawa, ikaw ay para sa akin tulad ng likod ng aking ina. Ibig sabihin nito, hindi na siya maaring samahan bilang asawa, pero hindi rin siya tuluyang hiwalay, naiwan siyang nakabitin. Walang asawa, walang karapatan, isang malupit na kalagayan, lalo na para sa babae. Lumapit siya sa propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Dahil sa bigat ng kanyang dinaranas, lumapit si Khawlah kay propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ikinuwento niya ang kanyang sitwasyon. Ngunit sa panahong iyon, wala pang revelasyon tungkol sa zihar. Kaya sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ayon sa nalalaman niya sa oras na iyon. Ngunit si Khawlah ay hindi tumahimik. Hindi siya bastos, hindi siya mapanghamon, ngunit siya ay matatag. Ang kanyang panalangin at pagtatanggol. Si Khawlah ay nagsabing, O Allah, idinudulog ko sa iyo ang aking kalagayan. Tahimik lamang ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ngunit ang Allah Azza wa Jal ay nakinig. Ang revelasyon mula sa marangal na Quran. Surah Al-Mujadilah, Ayah 1. Qad sami Allahu qawlan lata tujadiluka fa zawjiha wa tashtakun ila Allah. Katotohanang dininig ng Allah ang pananalita ng babaeng nakipagtalo sa iyo tungkol sa kanyang asawa at dumadaing sa Allah. Allah has certainly heard the speech of the woman who argued with you concerning her husband and complained to Allah. Isang napakalaking aral. Isipin mo ito, ang isang babae ay nagsasalita sa isang maliit na silid. Ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay naroon. Ngunit ang Allah Azza wa Jal sa ibabaw ng 7 langit ay nagsabi, narinig ko siya. Ito ay patunay na walang panalangin ang maliit. Walang boses ang hindi mahalaga, walang luha ang hindi nakikita ng Allah. Ang hustisya ng Islam. Sa parehong sura, binago ng Allah Azza wa Jal ang batas ng zihar. Hindi na ito basta salita lamang. May kaparusahan at pananagutan, pagpapalaya ng alipin o pag-aayuno, o na pagpapakain sa mahihirap. Ibig sabihin, hindi pwedeng abusuhin ang salita. May dignidad ang babae, may hustisya sa Islam. Si Aisha ay nagsabi, purihin ang Allah na ang kanyang pandinig ay sumasaklaw sa lahat. Naririnig ng Allah ang babae, samantalang ako ay hindi ko narinig ang lahat ng kanyang sinabi. Ito ay nagpapakita na ang Allah Azza wa Jal ay all-hearing, mensahe para sa mga non-Muslim. Ang Islam ay hindi relihiyong nananahimik sa kawalan ng katarungan. Ito ay relihiyon na nakikinig, nagbibigay hustisya, at pinoprotektahan ng mahihina. Kung ang isang babae noon ay pinakinggan ng Diyos, paano pa kaya ang isang taong taos-pusong humahanap ng katotohanan ngayon? Motivational quotes by Be Inspired. Kapag ang mundo ay hindi nakinig, ang Allah ay laging nakikinig. Ang lakas ng isang tao ay hindi sa sigaw, kundi sa panalangin. Huwag mong maliitin ang iyong hinaing, baka ito ang dahilan ng isang revelasyon. Ako muli si Legendary Be Inspired, nagpapaalala sa inyo na ang Quran ay hindi lamang aklat ng batas, kundi aklat ng awa, katarungan at pakikinig. Kung ang kwentong ito ay nagbigay liwanag sa iyong puso, ibahagi mo upang mas marami ang matuto. Huwag kalimutang mag-follow, like at share upang patuloy tayong maglakbay sa katotohanan ng Islam. Naway dinggin tayo ng Allah Azza wa Jal gaya ng pagdinig niya kay Khawlah. Amin.